So ayun guys, good afternoon guys. So today puro gawaing bahay yung nagagawa namin, gawa ng sobrang lakas ng aming hanging amihan. Grabe, bumugso na naman. Pag humina-hina siya, nakain ng bangka kasi maliit lang yung bangka namin. So pwede kami mangisda. Syempre, diyan nakasalala yung namin, yung kabuhayan namin dito sa pangingisda. So dumating ako dito February 2. So 27 na ngayon. So 25 days na ako dito. Puso. Puso. So sa 25 days ko dito guys, almost 1 month na ako dito. Kabisado ko pa rin yung mga ginagawa ko dati. Ayun lang syempre yung plano ko sana bumalik ng Manila para mag-work ulit. So hindi na mangyayari kasi nga guys, may edad na yung mga magulang ko. Saka sino pa, kapatid kong bunso nag-aaral, kapatid kong babae may work. So decision ko na lang na mag-stay dito sa kanila kasi sobrang hindi ko mapigilan yung malungkot ako sa kanila kasi sobrang bigat ng mga gawain nila dito. Imagine, mag-asawa na yung isda, tapos pag uwi nila kailangan pa nilang mag-igib ng tubig. So ang ginagawa ko dito, salita minsan sumasama ako mangisda, tapos yung pag-igib ng maraming tubig kailangan kasi namin dito yung mag-timing sa tide para makapag-igib ng tubig na tabang. So medyo nahirapan sila mama doon. Kitang-kita ako naman simula nung dumating ako dito yung sacrifices nila. Nag-decide na ako na dito na lang talaga. Kahit yung unang dating ko pa lang to like 2 days pala ako dito na na-realize ko na at nag-decide na ako na hindi ko na kaya silang iwan. Siyempre siguro lalayo ako saglit lang dito lang sa malapit, then babalik din ako agad kasi hindi kaya ng puso't kaluluwa ko na yun, iiwan lang silang dalawa dito. Ramdam ko sobra, ramdam ko yung bigat, ramdam ko yung hirap. Siyempre hindi naman nila kasalanan bakit ganun. So nagsumikap naman sila, hindi lang talaga sumapat. So tutulong ako, pupunta ako yung papa ko ngayon, bisitahin ko siya dun sa ginagawa, pagtatabas-tabas niya sa ilalim ng mga punong mangga. Tapos yung paramdam ko rin sa inyo no saglit guys, yung lakas ng hangin amihan, talagang rumaragas ang hangin, nakakatakot maglaot kasi nga yung bangka maliit lang talaga. Maybe next time sana tumigil siya soon o humina man lang, kahit hindi na tumigil talaga kasi kaya naman pag hindi masyadong malakas. Yun lang guys. So flex ko kayo guys, share ko kayo dun sa papa ko. Puntahan. And then pupunta ko kayo dun sa may pinanggagalingan ng malakas na hangin. Gaano malakas yung ragasan ng hangin. So hindi kami pwedeng mangisda ng ganito, hindi talaga kaya kasi ito lang yung ginagamit namin. May possibility talaga na sobrang hirap patakboy na bangka kapag maglalaglag ng lambat sa dagat. So ngayon yung mga gawain lang dito sa bahay ginagawa namin. So ako kanina nag-igib ako, ipon ako ng maraming tubig kasi. So ganito guys kalakas yung hangin dito talaga sa area na to, nagmumula yung sobrang lakas ng hangin sa batuhan na to. So ganito kalakas yung hangin guys. Mama,
Siyempre ako guys, lahat naman, all around naman yung ginagawa ko. Baba ko naman sa bukid. Baba ko guys. Bali, nililinisan niya yung mga puno kasi niya. Baba ko guys sa taas. Tatabasan ni Papa yung mga tanim niyang sa ilalim ng talim niyang mga sobrang hirap kasi sobrang lakas ng hapon. Kaya mo guys, flex ko sa inyo guys kung gaano kalakas dito kapag kamakyat pa ako sa taas. Sobrang lakas ng hangin. Marami bunga na kasi dito. Mga nalagitan yung puno na yun guys. Pera yun. Yan, tapos ng papa. Simpuhan na kapag biglang humina yun, pwedeng mangisda. So sana tumigil na siya sa lalong madaling panahon kasi syempre diyan nakasalala yung buhay namin dito, diyan nakasalala yung kinikita namin sa pangingisda. So ayun lang guys, hindi ako makapag-content ng ibang content kasi nga dahil sa panahon. Hindi ako makasama mangisda. Ayun. Pero may time din talaga na maayos ang panahon makakasama ako mangisda. So ayun lang. God bless us always. So thank you guys.